Vice ganda may pasabog. Kim Chiu, bakit naiyak sa It's Showtime? May nakakakilig na Valentine's Day message si Vice ganda para sa partner nitong si Ayon Perez noong February 14, 2024. Dahil araw ng mga puso, nag-upload si Vice ganda sa Instagram ng mga lumang larawan nila ni Ayon Perez. Nakalagay sa caption niya, "Our love is not just a story. It's a statement. I love you, Noy. Happy Valentine's Day." Maraming netizens ang natuwa sa mensahe ni Vice ganda. Binati rin ni Ayon Perez si Vice ganda gamit ang wikang Espanyol. Saad niya, "Feliz San Valentin mi amor." Sa English, ang kahulugan nito ay Happy Valentine's Day my love. Nitong pagpasok ng bagong taong 2024, nangako si Ayon Perez na mamahalin niya hanggang 2090 ang asawang si Vice ganda. Sa Instagram noong nakaraang January 1, 2024, nag-post si Ayon Perez ng ilang videos nila ni Vice ganda na kuha sa travels nila noong 2023. Caption ni Ayon Perez, "Mahaba-haba raw ang itatagal ng kanilang pagmamahalan ni Vice ganda na maaring tumagal hanggang 2090 o 66 years mula ngayon." Saad pa ni Ayon Perez, "Hanggang 2090, my love, heart emojis." Kwento pa ni Vice ganda, nalamangan na naman siya ng partner. Goal daw niya ngayong taon ang matutong mag-edit para hindi siya maunahan lagi ni Ayon Perez sa pagpo-post. Ayon pa ni Vice ganda, mahal niya si Ayon Perez. Taong 2018, unang nag-link si Vice ganda at Ayon Perez. Bandang Marso ng nasabing taon, mas lalong uminit ang usap-usapan tungkol sa dalawa. Noong panahong iyon, kakapasok malamang ni Ayon Perez sa It's Showtime bilang kuya sa segment na Miss Q&A. Umamin si Vice ganda sa relasyon nila ni Ayon Perez noong October 26, 2019, kasabay ng selebrasyon ng ika-10 anibersaryo ng Kapamilya Noon Time Show. October 19, 2021 naman, ikinasal ang dalawa sa Las Vegas. Samantala, kasabay ng Araw ng Mga Puso, ay minarkahan na rin ng mag-asawang Maa Salvador at Rambo Nunez ang kanilang first wedding anniversary. Sa pamamagitan ng Instagram, ibinandira ng dalawa ang ilang masasayang throwback pictures ng kanilang kasal last year. Proud caption ni Maa Salvador sa kanyang post, "5 years together, first year as Mr. and Mrs. Nunez." Magugunita noong July 31 nang ikinasal ang dalawa sa Indonesia. Pero bago yan ay nagkaroon muna sila ng secret wedding dito sa Manila noong February 14 last year. December last year naman nang inanunsyo ng mag-asawa na magkakaroon na sila ng baby. At nitong buwan lamang nang maganap ang pag-gender reveal ng kanilang first baby na isang babae. Samantala, bininyagan naman ang miracle baby ng mag-asawang Lovely Abilia at Benj Manalo na si baby Liam Emmanuel. Sa social media, ibinandira ni Lovely ang masasayang moments kasama ang mga ninong at ninang ni Bibi Liam. At makikita nga sa pictures ng ilang fellow celebrities, kabilang na ang aktres na si Catherine Bernardo at komedyana na si Kakay Bautista. Sa isang Instagram post, inalala ng celebrity mom kung paano nabuo ang kanilang friendship noong nagkasama sila sa pelikulang Hello Love Goodbye. Kwento niya, nagsimula ang lahat sa isang pelikula at nangako na magiging magkaibigan kahit sa labas ng industriya. Sinabi rin niya na kahit may kanya-kanya na silang buhay, ay lagi pa rin daw nandyan ang isa't isa upang magdamayan sa mga panahon ng kalungkutan o kasiyahan. Kasunod niyan ay ibinandira rin niya ang iba pang mga kaibigang artista na sina Valin Montenegro at Charis Solomon na ninang din ng kanyang anak. Natatandaan noong September nang nakaraang taon nang isinilang ni Lovely ang miracle baby nila ni Benj. Ayon kay Lovely, napakaraming hirap at sakripisyo ang dinanas niya mula sa 9 na buwang pagbubuntis hanggang sa kanyang panganganak. Noong January last year naman, nang ibinalita ng komedyana na makalipas ang 3 taong pagka-try nila ni Benj na magkaroon ng baby ay sa wakas, dumating na ang matagal nilang hinihiling. Samantala, mayroong 15 years old daughter na si Lovely mula sa dating niyang relasyon, si
Krisha K. Kuha. Samantala, hindi napigilan ng TV host actress na si Kim Chiu ang mapaluha ng mapag-usang pag-move on mula sa taong iyong minahal. Noong February 14, naging emosyonal ang aktres habang pinapakinggan ang istorya ng searcher na namataan ng asawa at ngayon nagbabasakaling makahanap ng bagong kaibigan sa segment na Especially For You. Ayon kay Kim, naniniwala siyang kung ano man ang mga nangyari sa buhay ng isang tao ay matagal nang naisulat ng Panginoon at ito ay nakatakdang mangyari. Ang storya kasi ng searcher ay nagkahiwalay sila noon ng asawa matapos niyang malamang nagkaroon ito ng babae habang kasal sila. Nagkahiwalay sila pero makalipas ang 7 taon ay muli itong bumalik sa kanilang mag-ina. Tinanggap niya ito ngunit nagkaroon ito ng malubhang sakit at pumanaw noong panahon ng pandemya. Paniniwala ni Faye, kaya sila nagkahiwalay noon ng asawa ay para maging handa at matibay siya sa mga permanenteng paglisan ng asawa. Hindi naman mapigilan ng mga It's Showtime host ang matouch sa storya ni Faye at isa na roon si Kim. Ayon naman ni Kim Chiu, mas madali ang pag-move on kung tanggap na ng isang tao na ang anumang pangyayari sa buhay ay nakatakdang mangyari. Dagdag pa ni Kim Chiu, ang nangyari kay Faye ay paraan para mas maging matatag ito. Sabi naman ni Vice Ganda, sana ay ma-realize ng mga tao kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Hindi naman mapigilan ng mga netizens ang isipin na tila may hugot si Kim nang mapag-usapan ng pag-move on. Matatandaan nitong December 2023 lang nang aminin ng dalawa sa kanyang inilabas na official statement na hiwalay na sila ni Sian Lim matapos ang 12 years na pagsama. Dasal naman ng mga supporters ni Kim na sana ay maghilom na ang puso nito sa mga nararamdaman niyang sakit mula sa pinagdaraanan. Samantala, matapos ang kanyang exclusive interview, ibinandira naman ni Kris Aquino ang kanyang birthday post sa social media. Sa pamamagitan ng Instagram, muling ipinaliwanag ni Kris ang kanyang heart condition na posibleng magdulot ng cardiac arrest. Dahil dyan ay humiling siya sa publiko na ipagdasal hindi lang siya kundi pati na rin ang mga doktor at nurses na inaalagaan at ginagamot siya. Kasabay niyan ay tila parang namamaalam na si Kris sa kanyang mga mahal sa buhay at isa-isa pa niya itong pinasalamatan. Hiniling din niya na kahit marami siyang dinaramdam sa kalusugan ay nais pa rin niyang mabuhay ng matagal. Sa comment section, maraming celebrities at kilalang personalidad ang bumati sa kaarawan ni Kris at nagpaabot na rin ng dasal. Alalang pumutok ang balita noon na hindi na raw makakasurvive ang former kapamilya star na si Kris Aquino sa kanyang iniindang sakit. Ayon pa ng mga netizens noon, ang kanyang sakit ay hindi na magagamot. Makikita raw sa kanyang kalusugan na unti-unti na itong nahihirapan para sa kanyang kondisyon. Naniniwala rin ng mga netizens na meron pa ring pag-asa si Kris Aquino na mabuhay at makakabalik sa showbiz industry. Dapat raw ay ipagdarasal na lang siya para sa kanyang maagang pagaling. Kayo, ano ang masabi niyo na may pahayag si Vice Ganda para sa kanyang partner? I-comment na kung masaya ba kayo kay Vice Ganda at Ayon Perez at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.